Rekta ho tayo sa opening salvo nitong si Luis Tro. Continuation ho ng hearing diyan sa Injustice Committee sa House of Representatives kaugnay ng impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Bago ho natin umpisahan ang mga kaepalan nitong si Jiggy Luis Tro, gusto ho muna natin ni mega love shoutout ang ating mga kasama dito sa PH Update na nagpakulay sa ating mga nakalipas na video. Mega love shoutout dito kay Sir Raymond Federico Picar. Palakpakan ho natin. Maraming salamat sir dito kay Sir Herbiscal. Sir Herbiscal, maraming salamat. Mega love shoutout at dito kay Ma'am Raspberry. Ingat ho kayo dyan sa Australia. Maraming salamat. Mega love shoutout sa lahat ng nagpakulay sa ating mga nakalipas na video. Rekta na ho kaagad tayo dito kay Baculaw, no? Sana naman pagkatapos niya na Madam Chair, pagdesisyonan nyo na yung impeachment na yan. Anak ng tawa. Pagkatapos ng impeachment na yan, rekta na tayo doon sa mga maanumalyang flood control project. Yarin lamang bida-bida yang si Marcos Jr. Talakayin nyo na rin dyan sa House of Representatives. Kaso ang problema dito, kayo nga pala ang pinaparatangan dyan sa House of Representatives na promotor doon sa napakalaking kakurakutan na yon. Kaya parang hindi ata pwede na kayo ang mag-imbestiga doon sa iskandalo na yun. Kasi nung huling pinakialaman nyo yung iskandalo na yun ng flood control, walang nanood sa inyo. Pinagmumura kayo ng sambayan ng Pilipino. Kaya naman, tapusin nyo na yung impeachment na yan at mag-move on na tayo. Di ba? Mag-move on na tayo kasi marami tayong problema ngayon. Ano ba? Sususpendihin ba ang VAT? Itong si Congressman Luis Tro talagang gumugusto na eh. Talagang nakikipagbalagbagan na siya eh. Anyway, ito, rekta ho tayo dito sa mga kabalbalan na to nitong si Baculaw. Okay. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Para namang sertong si Presiding Jiggy, paulit-ulit pa, pambihira. Oo. Before anything else, it is important that we begin by looking back. Because the work we have today is anchored on what has already been laid on record. Noong nakaraang pagdinig, April 14, we began by affirming our constitutional mandate, our exclusive power to initiate all cases of impeachment. Nasa atin ang unang galaw, Yan. nasa atin ang direksyon, Yan. at hawak natin ang beat. Yan sinasabi ko. Dapat meron ho siyang quotable statement, di ba? Para mag-viral siya sa mainstream media at social media. Eto na, pinag-viral na kita. Banatan nyo na ho dyan sa comment section itong si Baculaw. Pambihira. Di ka na nagsawa pa ulit-ulit. Hawak nyo na yung beat. Sayaw kayo sabay-sabay. Pambihira. Ngunit nabanggit din natin na malinaw ang limitasyon ng ating papel sa yugtong ito. Hindi pa ito paghuhusga. Our task at this stage is simply to determine probable cause kung may sapat na batayan upang magpatuloy. As Congressman Benny Abante stated, sisilipin natin kung may usok. Yan si Benny Abante, mahilig manilip yan. Mahilig din magpausok yan. Nakita na ng ating mga kababayan, di ba? Meron pa siyang sigar sa bibig. Mahilig talaga yung mama na yan. Anak ng tokwa. Pati ba naman sa hearing, pinapaandaran kami sa mga kahiligan niya. Pambihira talaga, oo. Dahil kung may usok, tungkulin nating hanapin kung nasaan ang sunog. During our last hearing, we formally recognized the complainants, Father Sabalia and his group, and of course, Attorney Cabrera. All of them were present, ready to face this committee and stand by their complaints. But there was one thing we could not ignore.
something that was right in front of us. The empty chair of the Vice President. Wala po siya nitong nakaraan. Oh. Habang nandito ang mga nagrereklamo, ang tanging humarap sa atin ay isang bakanteng upuan. Oh, yun na nga ba yung naratibo? 'Di ba? Yan ang naratibo. 'Di ba yung papakita nila yung bakanting upuan, hindi humarap si VP Sara. Yan ho ang naratibo. Ang bottom line ho dito mga kababayan, hindi require. Hindi kailangan si VP Sara dyan sa mga kabalbalan nyo na yan. Kung gusto nyo pagdesisyonan na ma-impeach niya sa dyan, wala namang problema. Paakyatin na yan sa Senado. Kaso ang problema, parang walang boto doon. Kaya sulitin natin, squeeze natin kada patak ng pagpapahiya, panggigipit, lahat ng pwedeng ma-squeeze dyan sa House of Representatives, ibigay na natin lahat kay VP. Dahil pagdating sa Senado, basura yung impeachment na yan. Anak ng tokwa, star witness nyo, kriminal, palakpakan ho tayo mga kababayan. Ibang klase talaga itong mga ano na to. Oh. Tuloy. And yet, with or without the presence of the Vice President, Oh. with or without her cooperation, Yan. tuloy ang mandato ng komite. Yan. Tuloy nyo lang. Wala namang kumukontra At eh. umusad nga ang ating pagdinig noong araw na iyon. First, we formally received subpoena documents, all of which are now part of our record. Yan. Second, we heard a statement of Ramil Madriaga, Yan. who testified for the very first time in a public hearing. Through his supplemental affidavit, we were confronted with a staggering allegation that confidential funds were spent Oh. not just in 11 days, Oh. but were purportedly disposed of within a mere 24 hours. Hindi 11 araw, sa halip Oh. 24 oras. Oh, yung 1 trillion na ninakaw sa Kaban ng Sambayanan sa pamamagitan ng mga maanumalyang flood control project. Ilang taong ginastos? Trillion yun, brad ah. Brad, trillion yun. I-divide natin sa 3 taon at i-divide natin sa kung ilang taon ang ilang araw ang isang taon. Alam mo ba ilan ang kalalabasan noon? Baka magulat ka dyan. Baka, di ba? Baka mabulaga ka kung gaano kalaki yun. Oh, sa loob lang ho ng 3 taon, trilyon ang nanakaw ng administrasyon ni Marcos Jr. Pero hindi big deal sa kanila. Pero okay lang yun sa kanila. Di natin sinasabi na hindi pag-usapan yung impeachment. Pagbotohan nyo na yan, saka natin pag-usapan yung mga kabalbalan ng amo nyo na si Marcos Jr. Pihira ka. Milyones na naubos Oh. sa loob lamang ng isang araw. Tapos sasabihin nyo yan, impartial kayo. Sasabihin nyo yan na, kumbaga, binibigyan namin ng pagkakataon itong si VP Sara. Hindi ganyan umasta ang chairperson pagka sinabi nila na impartial sila. Yan pala nakikita ng kabayasan niya. Paano kayo dadalhin ni VP Sara? Para kayong mga siraulo dyan. Pambihira, oo. Ito yung pagdinig na ginagawa nyo na yan, para yan doon sa mga Pilipino na mabilis mauto. Uto-uto. Madaling mabudol. Galit na galit sa mga Duterte kahit wala namang ginawang masama sa kanila ang mga Duterte. Yun. Sila yun. Sila lang ang mapapaniwala nyo dyan. Gullible, uto-uto. At yung mga galit na Pilipino sa mga Duterte na wala namang ginawang masama sa kanila, ang mga Duterte. Sila lang mapapaniwala nyo. Maliban doon, anak ng toka, kaya hindi bumibenta eh. Kasi iilan na lang yung mga uto-uto. Mga binitiwang salita Oh. ni Ramil Madriaga. Kalmahan At mo lang. minsan pa Kalmalicious. naiyak. Wow. Kaya pala pinalagay mo sa record sa susunod na hearing, ibibida mo yung pag-iyak ng inyong tagapagligtas noong nagdaang hearing. Pambihira ka talaga, bakulaw.
Yan. Ito na ho mga kababayan. Next hearing, alam ko na ibibida nitong mama na to. Itong mama. Mukha kasi lalaki, buwisit ka. Lalaki na Pilipiniana. Ang binabasa ang kanyang supplemental affidavit. To back his words, Back mo. he signed a bank waiver to prove that he has nothing to hide. Akala ko pa naman to prove na merong pumasok na pera na galing sa mga Duterte sa kanya, pambira. Nothing to hide lang pala eh. Anak ng Petrang Garapata. Ano pang i-hide dyan? Nakakulong siya, madam. Wala na siyang i-hide. Nakakulong ngayon siya sa kasong kidnapping with matching murder. Ha? During one exchange, Yaka. Congresswoman Janet Garin Alam mo ha? recalled the formerly controversy and could not hide her frustration upon hearing Ramil Madriaga's allegation that the Vice President's campaign may have been financed by Farmally, Wow. an assertion that if proven further deepens the seriousness of the issues now before this committee. Third, and with the help of Congressman Joel Chua, we have adopted the records from the Committee on Good Government and Public Accountability Adapt lang ng adapt. that the Gusto nyo pati si Madriaga i-adapt. testimonies of various resource persons regarding the envelope Ano natawa, ang hirap dito. Ganap na ganap itong si Luistro. Tayo dito, tinotroll lang ho natin siya. At ang ating mga kababayan sa comment section, minumuhin siya. Huy, wag ganon. envelopes Bihira, oo. and the questionable receipts and other statements given in that legislative inquiry are now officially part of this impeachment process. Fourth, we heard from the NBI expert and their findings are very clear. Kinumpirma nila na base sa kanilang pagsusuri, several question signatures were actually signed by one and the same person. This proves that there was a pattern, and it raises even more questions about who was really behind these documents. Magkakaiba ang mga pangalan, ngunit iisa ang perma. I will repeat. Magkakaiba ang mga Sasabayan pa kita ha. Sasabayan kita para talagang ganap na ganap tayo dito sa PH Update ha. Para maraming mauto. Kasi walang nauuto eh. Kailangan natin suportahan itong si Baculaw. Kasi pagka hindi natin sinuportahan yan, wala nang naniniwala dyan eh. Diba? pangalan, ngunit iisa ang perma. Ang pirma. Yan Yan Baculaw, wag mong sasabihin din kita sinusuportahan dito sa PH Update. Langya ka. Fifth, we heard from a representative of the PSA who confirmed that several personalities appearing in the records have no corresponding entries in official civil registries. Natural, mga peking pangalan yun mga Jando yan. Ano, paparehistro mo si Jando? Ulo ka? Langya ka, Baculaw. Jando yan. Pupunta kayo ng PSA para maghanap ng pangalan ng Jando. Mary Grace Piatti. Hahanapin nyo Mary Grace Piatti. Baka murahin kayo ng PSA. Kabilang naman, dito, ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Palakpakan. Yung huling bumanggit ng pangalan na yan, nagurgur na. Si Akop. Kung hindi pinaandar ni Akop yung mga kabalbalan niya noong mga panahon na yon. Sinabi na nga Mary Grace Piatti. Sabi na ng Koba, Piatti ho.
pinagpilitan pa rin niya piatos. Kaya mapahanggang sa ngayon, itong si Bacolao, piatos pa rin. Brad, dahil mukha ka rin lang namang lalaki, Brad na tawag ko siya. Brad, yung huling tumawag na Merry Chris piatos dyan sa Merry Chris Piati na yan, patay na. Kaya mag-ingat-ingat ka. Kaya ako, pagka binabangit ko, Merry Chris Piati ako hindi piatos. Diba? Hindi Merry Chris Piati. Oh. Patay sa kanilang verifikasyon ay walang umiiral na PSA record. Si Mary Grace Piatos ay wala sa data ng PSA. Kasi nga dyan daw yung mga yan. Mga fictitious name. Hindi totoong pangalan. Ngayon, pagka nagpunta kayo sa PSA, para hanapin niya, para yung mga siraulo. Ito na nga nangyari. Para kayo mga siraulo. Sixth, we heard from Attorney Gloria Camora of the COA, Yan. who confirmed that the Commission proper has resolved the Vice President's appeal on the notice of disallowance, effectively affirming that this allowance covering more than 73 million pesos. Hindi porket naglabas ng notice of disallowance siya COA, doon na natatapos yun. Aakyat pa ng Korte Suprema yan. Meron pang mga legal battle dyan. Kailangan pa patunayan yan na ika nga sa Korte Suprema. Paglalabanan pa yan. Paano nasabi ng COA? O siyempre kukusyonin yan ng kampo ni VP Sara. Bakit? Kasi wineweaponize. Hindi porket sinabi ng COA, kagad kailangan ng maniwala na sambayan ng Pilipino. Ang COA kontrolado ng mga siraulo sa Malacanang. Luis Roa, kaaga-aga. Sika. She further disclosed that the COA has issued 3 additional notices of disallowance, indicating continued deficiencies in compliance. These developments lend significant weight to the financial irregularities under examination. As noted by Congressman Chel Jokno and Congressman Antonio Tino, this effectively render the Vice President liable to return all these amounts. 73 million pesos plus 375 million pesos to the National Treasury. Ang Vice Presidente ay may pananagutan na ibalik ang 73 million plus 3. Kailangan ho talagang idiin dyan itong si Bacolao. Kasi maya-maya mag-aalis yan ng manunood dito. Kaya kailangan dito pa lang sa opening salvo, ilatag na nila lahat ng kabalbalan nila. Pero sa bagay, wala naman ho naniniwala sa ating mga kababayan, sa mga kalokohan ng mga congressman na yan, na aso ni Martin Romualdez na nangangarap na maging presidente. Napanood nyo na ho ba yung video? Panoorin nyo ho yung huling video natin bago to. Si Martin Romualdez, binalagbag ho natin. 175 million, total of 448 million sa ating National Treasury. And when we heard all these resource persons, the committee will note that while I disallowed certain probing questions to ensure fairness, I nonetheless permitted all inquiries that sought to clarify the truth. On that note, the records will reflect that the arguments regarding the difference between credibility and character, as well as the confusion between page numbers and dates, were stricken from the record. We have done this to maintain the integrity and order. Parang meron namang integrity and order yung injustice. Ito talaga. O yung mga uto-uto at gullible, paniwalaan nyo, nakapik na yan. Iniimbitahan ko kayo na maniwala sa mga kabalbalan ng ali na yan. Mama na yan. Of these proceedings.
Sa kabuuan, what we saw was not a single piece of evidence, but a But, body Oh. of evidence. Tadi, Hindi pa isa-isa, kundi magkakaugnay. yan, no. But after the hearing, the story did not end there. Oh. Sa katunayan, doon pa lamang nagsimula ang mas malakas na ingay sa labas. Marami ang nagulantang. Marami ang nag-react. Oh. The hearing became the subject of headlines. This Yun naman talagang target. Yun din ang instruction sa mga mainstream media na kontrolado ng mga siraulong politiko na gawing viral. Kaso ang problema, doon pa lang sa painting ng Madriaga, nagkagulo-gulo na, di ba? Oh. Sa lahat ng statement ni Madriaga, ang totoo lang na sinagot ni Madriaga dyan, pirma mo ba to? Yun lang ang totoo. Pangalan mo ba, Ramil Madriaga? Totoo. Nakakulong ka ba sa kasong kidnapping with murder? Totoo. Yun lang ang totoo sa sinabi ni Madriaga sa lahat ng yun. Maliban doon, wala ko tayong mapapaniwalaan kasi sinungaling yun, nakakulong yun. Polluted witness. Yeah. discussions, statements, particularly from the Vice President. However, it is worth noting that instead of addressing the core issues, the focus shifted to a peripheral matter, ang academic performance umano ng Vice Presidente nung siya'y nag-aaral pa. Oh. Samantalang, ang mas mabibigat na usapin tungkol sa confidential funds, sa mga dokumento, Kasi yung confidential fund, pinag-uusapan sa mga tamang forum. Kagaya ng COA, doon pinag-uusapan. Sinasagot yan doon. Pero yung academic performance si BP, ano ka ng tawa? Isang beses niya lang tinikang bar exam. Di ba? Isang talagang ginalingan niya. Ginanapan niya na maayos yung trabaho niya bilang estudyante, bilang bar taker. Bar taker. Di ba? Tapos bigla siyang ginanon, talagang magagalit siya. Pero yung confidential fund, sinasagot nila. Yung iba mga asunto, sinasagot nila. No. Yung impeachment, sasagutin nila. At hindi dyan sa, dyan sa walang yung Injustice Committee na yan. Kasi walang kwenta yan. Kung sasagot sila sa Senado, kaya bilis-bilisan nyo na, naiinip na kami. Yan kayo. sa mga transaksyon ay nananatiling hindi direktang nasasagot. Di kailangan sagutin eh. Kumbaga, sa 100 ebidensya, Luis Tro, siguraduhin mo yung ginagawa mo na yan na yung mga nag-uutos sa'yo, ay sa bagay wala na mag-uutos sa'yo kasi naipit ka na dyan. 19th Congress pa lang hawak ka na sa tumbong ng kung sino man ang may hawak sa'yo. Wala kang choice. Hindi na pwede si Joel Chua. Natural, ikaw naman ngayon. No. Sa ayaw sa gusto mo, hawakan mo yung committee na yan. Sa ayaw sa gusto mo, gagawin mo lahat ng gustong mangyari ng kung sino man ang handler mo. Good luck na lang sa'yo next administration. isa lang ang pinupunteriya. Let me be clear. Clear. This committee will not Will take not. anything at face value, Will not. whether said inside this hall or outside of it. Hindi tayo basta maniniwala sa ingay. We will evaluate everything dahil ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga press release. Ito ay nakasandal sa mga dokumento Yan. at sa mga salaysay na sinumpaan. Yan. No. Sa totoo lang, Tapos sasabihin nila, sila dyan, fair lang sila. Binibigyan nila ng pagkakataong babuyin si VP Sara, yun. na-ghost na nga Ayan. tayo. Oh. Tila, ginagaslight pa tayo. Nag-uusap ng Ang mas gaslight. mahalagang tanong Dami mong alam, ay bakulaw. kung nasaan Lang yata. ang pera.
Ngunit ang sagot sa Nasa maleta. Ako nasasagot sa'yo, yung pera nasa maleta. Ngayon, kung ayaw mo maniwala na nasa maleta, ang tanong dyan, baka isa ka sa mga nakatanggap ng maleta. Kaya ayaw mong maniwala na nasa maleta. Huwag kang mag-alala, Jinky Luistro, kung kayo hawak nyo ang bit, kami hawak namin ang katotohanan. Hawak ng sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang tunay na nagnakaw sa pondo ng sambayanan. Hawak yan ng ating mga kababayan. Okay? Hawak niyo na ang bit, walang problema. Hawakan niyo, huwag niyo bibitawan ha. Pagka binitawan niyo, anak na to ka, mayayari kayo. sa atin ay tungkol sa grado sa kolehiyo. And the worst part, this explanation is not being made here, but everywhere else. Ang gusto natin ay testimonya sa ilalim ng sumpa. Sumpa. Pero ang ibinibigay sa atin, press release at content sa social media. Again, let us be clear. Hindi tayo basta maniniwala. Ito huwag ka maniwala. We will evaluate everything. Madriaga's testimony, COA documents, NBI findings. Pagka pinaniwalaan nyo yung Madriaga testimony, talagang kumpirmado. Kayo na ako mag-comment sa baba. Pagka pinaniwalaan nyo yung Madriaga testimony, ibig sabihin kumpirmado. Anong kumpirmado, PH? Anak na to ka. Kumpirmado, sila ay mga ulo. Findings, PSA certifications. Lahat ng ito ay kailangang iharap dito. Dito. Suriin. Surin. Dito. Dito. Timbangin. Timbangin. Dito. Dito. Pero dapat dito. Dito. Humarap ang kailangang humarap. Manumpa at magpaliwanag. Yan. Dito. Dito. Sa committee ito. Yan. Bahala ka dyan. Kaya bakulaw ka. Because this is the proper forum. Proper forum yan. Hindi sapat ang magsalita sa labas. If there's anything to clarify, the best and the only place to do that is here, before this committee, under oath and on record. And that brings us to today. Ngayong April 22, malinaw, the work of this committee continues. Ang mga isyong inilahad ay hindi natapos noong nakaraan. Yan. Today, we expect further evidence Yan. Further from evidence. the Office of the Ombudsman, Yan. from the Bureau of Fishing expedition ho talaga ha. Fishing expedition ho. Internal Revenue, from the Securities and Exchange Commission, and especially from the Anti-Money Laundering Council. We also anticipate testimonies that will help contextualize the data before us, and that includes from former Senator Sani Trillanes. Kung mapapansin ninyo, ang pag-uusapan natin ngayon, mga numero, Yan. SALN, Yan. Saan? tax records from BIR, Tax records yan. reports Oh. from AMLC. Mm. This is the part where the numbers have to be studied, compared, analyzed. And numbers, take note, unlike people, numbers do not have motives. Numbers do not lie. Again, numbers do not lie. At dito po, nagiging mas mabigat ang usapan. Because when we speak of numbers, we are no longer dealing with opinion, spin, or even narrative. We are confronting cold, unyielding facts. Hindi ito napapakiusapan. Hindi ito natatakot.
Hindi ito napipilit magsinungaling. Hmm. A number either matches or it does not. Yeah, it does not. At higit sa lahat, hindi po ito basta numero lamang. Pera ito ng taong bayan. Pera ito ng manggagawang Pilipino na araw-araw kumakayod, ng pamilyang nagtitipid para makabayad ng buwis, ng bawat Pilipinong umaasa na ang kanilang ambag ay napupunta sa tama. A peso is either accounted for or it is missing. At kapag pinagsama-sama ang mga numerong ito mula sa SALN, BIR, AMLC, they begin to tell a story which no press conference can rewrite, Yan. no diversion can erase. Because numbers, once laid bare, speak with a clarity that cuts through noise. And when they point to a discrepancy, they do not whisper. They demand to be answered. Yan. Kung ayaw magsalita ng tao, Oh. kung ayaw humarap ng vice-presidente, Oh. hayaan natin na ang mga numero Oh. ang magkwento. Yan. Yan kwento. Yung kwento walang kwenta. Ang hirap, ganap na ganap ka tapos yung mga makikinig minumura ka. Sa hearing na Oh. ito, Yan. we shall therefore enter Oh. the territory of forensic truth. Forensic tour tayo. Ano talaga, fishing expedition tayo dyan. Wala ebidensya eh. Fishing expedition tayo. Forensic tour Sa tayo. pamamagitan ng mga numerong ito, Yan. malalaman natin Oh. ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Siya ba Siya ay ba? tunay na public servant Oh. o isa pa lang private billionaire? Oh. Sinasabi ko. Iyan ang problema. Yung mga ganyang klaseng spekulasyon, yung mga ganyang klaseng katsismisan, bakit? Oh, yan kasi ang plano nila. Demolition job yan laban kay VP Sara. Kung sino man na nagsulat ng speech na yan, at sigurado akong hindi yan si Baculaw, ha? Hindi yan si Baculaw. Darating din ang punto na kakarmahin ka daw lang yan. At ang direksyon natin ngayon ay simple, Ano? ngunit matibay. Oh, We follow the evidence yan. wherever it leads. Parang ano ba yan? Parang yung kay Ping Lacson, gano'n. Hindi tayo magpapadala sa ingay. Hindi tayo lilihit Yung mga taga-AMLA, kinakabahan. Ano ay tatanong nito mga si Raul din sa proseso. Ang ating sandigan ay ang konstitusyon at ang ating layunin ay ang katotohanan. Because in the end, ang tanong ay hindi kung sino ang pinakamalakas ang boses. Oh. Hindi kung sino ang pinakamaingay sa labas. Oh. Kundi kung saan tayo itinuturo ng ebidensya. Yun. Ang problema, ang ebidensya, dito sa bansa na to, ang ebidensya ay nababayaran. Ang ebidensya ay napapakiusapan. Kaya ngayon, hindi sapat ang ebidensya na sinasabi nyo na yan. Anak na to ka, kung ang panggagalingan ng ebidensya, nasa poder ng mga tao na gusto siyang matanggal dyan sa pwesto, hindi magiging para sa akin para sa sambayan ng Pilipino at para sa mga kasama natin dito sa PH Update, isang malaking kabalbalan para sabihin na credible ang mga ebidensya na yan. Napakalaking kalokohan ng mga kababayan. Matakin nyo, Madriaga. Kidnapping with murder. Credible na ebidensya. As we see it now, the chair Oh. right before us, Oh. it remains empty. At tila
sanay na po tayo sa tanawing iyan. Ngunit kahit bakante ang upuang iyan, Oh. even if that chair Oh. remains empty, Hindi naman require na lagyan ng laman. Kayo lang ang mapilit. Oh. this Tuloy mo. room is full of the people's questions. Napakaraming tanong. Mga tanong na sa kabila ng pag-iwas, hindi mawawala. Sa kabila ng pananahimik, hindi maglalaho. Mga tanong na kailanman ay hindi kayang takasan ng bakanteng upuan. Yun, baka hindi ko palakpakan. Poetic. Hindi poetic poetic. Not today. Not anymore. Let the evidence speak. Yan, speak. Let the numbers testify. Testify. Let the chips fall where they may be. Yan. Let us finally resume this hearing. Yun, With sinasabi that, ko. this committee shall proceed. Madam Chair. The Chair, the Honorable Chua. The Chair directs the Committee Secretary to call the case. Thank you. Let it be placed on the record that the Committee Secretary called the Vice President, and it appears that the Vice President is still not present in our hearing. Di nga require. Hindi require. The Chair likewise direct the Committee Secretary to call the complainants, at least to be acknowledged. COMSEC. The complainants in the Saballa et al. Impeachment complaint, Father Joel Tadena Saballa, Father Rogelio del Rosario, Jose Dominic F. Clavano IV, Yan. Assistant Ombudsman Luis Gonzaga S. Bonoan Jr., Boying Remulla. Assistant Ombudsman Armando S. Sanchez Jr., Attorney Mr. Chairman, Karen S. Madam Chair, could we ask those called to acknowledge that they are present? We are Raise your requesting the hands. resource persons to please We already rise saw as our- your names are called. And we already saw the appearance and the acknowledgement of our colleague, Congressman or Ombudsman Remulla. Thank you. For the succeeding resource persons, please rise as your names are called by the Committee Secretary. Attorney Karen S. Batu, OIC of the CRD, Attorney Jeffrey L. Ravelo, GIPO3, Assistant Ombudsman Eliseo D.C. Cruz, Present. Assistant Ombudsman Margaret Andaman. From the Bureau of Internal Revenue, BIR Commissioner Attorney Charlito Martin R. Mendoza, Deputy Commissioner Attorney Larry M. Barcelo, Deputy Commissioner Attorney Marisa O. Cabreros, OIC Regional Director Narciso T. Laguerta, Revenue District Officer Trinidad A. Villamil, Revenue District Officer Jefferson B. Taboga, Mr. Charlie I. Esto, OIC Revenue District Officer Joseph B. Arguelles, Revenue District Officer Joseph Melchor D. Ebalia, OIC Revenue District Officer Ellen S. Tampus, Miss Celia Rizalinda A. Mabanag, Miss Anne Lorraine C. Garcia Marquez, Attorney Rachel Caroline Villachon, Mr. Rupert Ambil, from the Securities and Exchange Commission, Attorney Gerardo F. Del Rosario,
Attorney Romuald C. Padilla, Assistant Director Algin M. Lacanaria, from the Anti-Money Laundering Council, Executive Director Attorney Ronel U. Benaventura, Attorney Anthony Lawrence M. Morales, Attorney Arnold T. Cabanlit, Attorney Erano A. Dumale, and former Senator Antonio Sani F. Trillanes IV. Thank you. That's all, Your Honor. Except for the resource persons who have taken their oath already during our last hearing on April 14, may we request the rest of the resource persons to please rise so that the oath will be administered. Comsec, please. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this committee? Thank you. For the organized presentation of our evidence and resource persons, the chair would like to announce the order of presentation of our resource persons. The first will be the Ombudsman, followed by the AMLC, and then the BIR, and then the SEC, and last will be former Senator Sani Trillanes. We will be following the said order. Before we proceed to the presentation of our resource persons, may we know from the COMSEC whether the documents submitted during the last hearing, that is April 14, have been furnished to the Vice President, the complainants, and all the justice members. COMSEC? Your Honor, the documents received on April 14 from the Securities and Exchange Commission, the Commission on Audit, the Bureau of Internal Revenue, insofar as the transmittal only, were received on April 14, and on April 16, we received from the Commission on Audit the decision number 20-26-171 dated April 10, the notice of disallowance and transmittal. These were sent to all members of the Committee on Justice, regular and ex officio, and as well as to the respondent and counsel and complainants and counsel, Your Honor. As far as the submissions of the Securities and Exchange Commission and the Commission on Audit were concerned, these were sent to the Office of the Vice President on April 15, 5:56 p.m., and acknowledged by the Central Records Unit of the same office. It was also sent to the complainant Saballa et al. Through Attorney Amando Virgil Ligutan on April 21, 3:16 p.m. and acknowledged on April 21, 3:50 p.m. It was also sent to Attorney Nathaniel Cabrera on April 21, 2026 at 3:16 p.m. For the April 16 submission of the Commission on Audit, it was sent to the respondent, Office of the Vice President, and Fortune Narvasa and Salazar on April 16, and acknowledged by the Central Records Unit of the Office of the Vice President on April 17, 10:25 a.m. It was also sent to the complainants, Saballa, through Attorney Amando Virgil Ligutan, on April 16, 8:26 a.m. and acknowledged on April 21, 7:38 a.m. It was also sent to the complainant, Attorney Nathaniel Cabrera, on April 21 at 3:16 p.m. As far as the documents from the Bureau of Internal Revenue are concerned, the transmittal only were sent to the respondent and counsel on April 21 at 10:54 a.m. and to the complainants on April 21, 10:56 a.m. for the Saballa et al. Impeachment complaint, and for the complainant Attorney Nathaniel G. Cabrera, it was sent on April 21, 10:56 a.m. That's all, Your Honor. Thank you, COMSEC. We shall now commence the presentation of our resource persons, including the documents that they will be submitting to this committee. The floor is now open for clarification. Ayun na nga mga kababayan, na abangan nyo yung susunod na video natin dito sa clarificatory question na to ng mga walang yang congressman, na kung saan pagkatapos nito si Madriaga,
ito naman hong si Trilling at ito si Boying Remulla ang kanilang pagtatanungin. Maraming salamat to. Mag-ingat po kayo lahat. Kayo dyan sa House of Representatives. Good luck dyan sa fishing expedition / mini trial na yan. Mahalin ho natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.